Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na talk with evidence. Ano naman itong si BBM? Nabubulolo naman mag-explain kung bakit nga pinahinto ang dapat renovation sa EDSA. Ano naman nakain ni BBM? Wala na ba siyang ibang maisip? Wala pa nga siyang infrastructure project sa kanyang 3 taong umupo sa Pilipinas bilang presidente. Ngayon, pinahinto muna niyang renovation sa EDSA kasi kailangan pa daw nila ng extension ng 1 month para pag-isipan muli kung ano ba ang dapat gawin. Ano ba ang dapat i-prioritize? Naku mga kabibig, ewan ko nga ba. Sino ba itong mga advisors ni BBM na pwedeng mag-advise sa kanya ba na uunahin mo itong mga infrastructures para meron kang government project. Pero wala eh. Malagi niyang iniisip ng bulol-bululan niyang mga sinasabi. Kaya nga sometimes ba, wala tayong maaasahan sa gobyerno. Lalo na itong presidente natin na kung ano-ano lang mga pinagsasabi. Ang rason niya, pag-iisipan pa namin ng 1 month. Kailangan ba namin na tingnan kung ano yung mga latest technology na pwedeng ma-try na i-consolidate or pwedeng gamitin para ma-renovate ang EDSA or pagandahin ang EDSA. Ewan ko mga kabibig. So heto ang video mga kabibig. Dahil hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Dahil nagpapa-epal na naman siya para makakuha ng magandang trust rating. Pumunta siya sa EDSA. Sumakay nga siya sa MRT o ano ba sinakyan niya doon sa tren para talagang ma-feel ng mga masang Pilipino na reachable si BBM pero cannot be reached pala. Nandun pa si Lisa Marcos. In fairness si Lisa Marcos ngayon sumasama na kay BBM. Nung mga ilang araw nung kasagsagan ng eleksyon, hindi natin makikita si Lisa Marcos na tumungtong sa stage para tulungan ang kanyang husbandry na sa eleksyon. Hindi natin nakita si Lisa Marcos. Pero ngayon, sama-sama muli silang magkapamilya. Family get together. Pumunta sila sa, nagpa-press con, nag-speech si BBM, pero bulol naman. Ewan ko ba kung naintindihan ba ng mga netizen doon kung ano ang sinasabi. May mga ilang pumalakpak, mga bayaran yun. Ang hirap sa panahon ngayon, no? Kailangan mong ibenta yung pagkatao mo, yung prinsipyo mo, yung paniniwala mo, yung suporta mo para lang makaahon sa hirap. Yung pinapalakpakan nila, yun pala ang rason kung bakit naghirap ang Pilipinas ngayon. Panoorin nyo ang video ito yan. In-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan at sabi ko sa kanila, bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya. So nakita nyo na ang video. So ano masasabi nyo? So halatang hindi alam ang sinasabi, no? Ewan ko ba kung sinong gumawa ng script. Ewan ko din kung meron bang script. At ewan ko din kung naintindihan ba niya ang kanyang mga sinasabi. Kaya nga mag-extend ng 1 month again para maintindihan niya ang plano. Hindi ba siya kasali sa plano? Diba? So sana maging maganda ang plano nila. Sana makahanap sila ng mga pwedeng contractors. Pera-pera na naman yan. Kurakote na naman yan. Tapos tayo mga netizens ang nagbabayad ng tax. Tapos tayo pang aawayin kasi fake news. Kasi mga bashers tayo. Kasi mga trolls tayo. Bawal na punahin ang gobyerno. Pero tayo ang nagbabayad ng tax.
Ang pera natin ang ginagamit nila para pagandahin ang Pilipinas. Ewan ko kabibigoy. Kaya nga ang gulo-gulo ng Pilipinas. Gusto nilang marinig ang sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Pero kung puro negative, alam mo, negative or negative criticisms, dapat tanggapin ni BBM. Kasi doon siya mai-improve, doon niya makikita paano ko i-improve ang sarili ko, ang pamamalakad ko, kagaya ng pag ano niya, yung courtesy resignation ng mga kabinete niya. Konti lang pala ang chinupi niya. Yung iba, yung si Rimulya, yung dalawang Rimulya, si Gibo, kung sino pa yung mga love na love sa puso niya, ni-retain. Diba? Akala ko courtesy resignation. Akala ko resign na. I-evaluate pa pala. Ewan ko Ang gulo-gulo ng mga instructions nila. Kaya ang mga tao naguguluhan din. Kaya mga tao sabi, huwag na tayong maniniwala sa mga sinasabi ni BBM. Kasi sa lahat ng mga sinasabi niya, ewan ko lang kung merong isa or dalawa ang totoo. Yun mga kabibig. Yun ang problema ngayon. Mahirap nang maniwala ang mga tao kay BBM. Mahirap nang makuha ang trust ng mga tao ng sambayan ng Pilipino kay BBM. Kaya nga lumagapak ang kanyang trust rating. Hindi pa nga siya maniniwala. Ewan ko Kasi may mga ibang tao pa rin na pinaniniwala si BBM na mataas ang trust rating niya. Maraming mga sip-sip ba? Umaaligid kay BBM na hindi makakarating yung totoong balita sa tenga, sa mata ni BBM. Tao dito, finilter nila ang katotohanan at puro mga gandang sinasabi, Bongbong Marcos, you're doing great job, lalo na sa Kongreso. Diba? Yung mga ilang senador, pero yung mga nasa kaliwat kanan ni BBM, natural. Kailangan nilang mangsipsip. Kailangan nilang paniwalain si BBM that BBM is doing a great job. Kasi there's a possibility na kung matauhan yan si BBM, nako, lahat ng mga sipsip na yan, goodbye. Pero hindi Ginawa na nga ni BBM ng courtesy resignation. Hindi natuloy. Sabi ng iba, another bodo lang naman. Naging plastic na naman si BBM. So, sinong namukhang katawa-tawa ngayon? Di ba? Si BBM. Nagbo-boomerang every now and then kung ano mang ginagawa niya. Yang si Torre. Pinong-promote niya. Anong reaction ni BP Sara? Pinagtawanan lang. Halak-hak lang ang ibinigay ni BP Sara kay Torre sa kanyang promotion. Kasi alam niya hindi karapat-dapat. O ikaw, ano sa palagay mo, karapat-dapat bang na-promote si Torre? May nasampahan pa nga ng kaso sa ombudsman ni Senator Amy Marcos. Tapos ipopromote. Di ba kabibig? Sobrang hindi mo ma-interconnecting yung mga nangyayari ngayon. Parang masasabi mo ba, ang gulo-gulo ng gobyerno ng BBM. Tapos hindi niya nakikita ang sambayan ng Pilipino, gutom na gutom, maraming hinanaing continuity. Nasaan yung continuity? Ang bagong Pilipinas na plataforma ni BBM? Ay nako, parang bula. Na ano ba? Pumutok ang bula kasi budolero ang nagbigay ng bula. So yun kabibig. Diba? Halata na naman, another bottle naman itong ginawa ni BBM na pina-stop niya ang renovation sa EDSA. Kailangan pa nila ng extension ng 1 month. Kulang pa ba? Hindi ba sapat ang oras para pag-aralan nyo kung paano yung pagandahin ng EDSA? Kung paano nyo masasolve ba ang traffic sa EDSA? Akala ko magagaling ang mga nilagay mo, yung ina-appoint mo. Ganoon din pala. Yun kabibig. Yun ang ating latest lebak-lebak for today. So, ano masasabi sa mga loyalista dyan? Sabihin naman, ganun talaga pag matalino, need more time to do research. Ganun talaga, huwag madaliin, baka pangit ang resulta.
ilang taon na ba niyang pinag-usapan? Ilang tao bang umupo sa isang table para magplano kung paano maganahin ng EDSA? Dapat sana yun ang legasiya ni BBM. Nang dahil sa EDSA, napatalsik sila. Kaya kailangan niya i-renovate ang EDSA para hindi niya makikita ang lugar kung saan nagtapok-tapok, nagsama-sama, nag-unite ang mga tao para mapatalsik sila. So kailangan niya ng another 1 month para mabago talaga ang EDSA. Kasi every now and then, pag mag-pass by siya doon, maalala niya ang united people na nagpatalsik sa kanyang ama at pwedeng magpatalsik din sa kanya. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!